Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong sa mga dawit sa flood control scam bago magpasko. Banat ang Pangulo, wala silang Merry Christmas. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Kapatid, sino-sino raw ang mga makukulong? Nako, Jiggy, yan nga mismo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang merong hindi magiging merry ang Christmas ngayong magpapasko pa naman dahil mismo si Pangulong Marcos na nagsabi, sigurado daw siya na bago magpasko, merong makukulong o makakasuhan dahil dito sa anomalya sa flood control project. Base doon sa tala na ipinakita sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa Malacanang, nasa 37 individuals na yung nirefer ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman para makasuhan. Kabilang na dito yung ilang mga lehislador at saka yung mga dating DPWH officials at mga kontraktor. Pero alam mo, sabi ni Pangulo sa kanyang report kanina, kabilang din dun sa mga involved dito ang kinasuhan na ng tax evasion case ng BIR. At kapag ka nagtagumpay sila sa pagbawi ng pondo, tinatayang higit kumulang na sa 8.8 billion pesos yung pondo ng pamahalaan na pwedeng mabawi dito sa mga tax evaders na ito nakasama doon sa mga ninakaw mula sa pondo ng gobyerno. Pero maliban dyan, maging yung Philippine Competition Commission kumilos na rin at naghain na rin ng higit kumulang na sa 12 bid rigging cases against dun sa mga contractors, sa mga pasaway at kasama rin dun sa mga nagnakaw mula dito sa flood control project. Kapag naging matagumpay sila dyan, ang sabi ng Pangulo, pwede tayong makabawi ng nasa 3 to 5 billion pesos kasama na dyan yung ipapataw sa kanila na penalty. Pero ang sabi nga ng Pangulo, kailangan tutukan pa rin ito ng husto. Pakinggan natin ang sinabi niya. Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. At Maricel, idinadawit din sa flood control scam ang pinsan niyang si Congressman Romualdez. May nabanggit bang Pangulo tungkol sa kanya? Tama ka, Gigi. Pero sa ngayon, ang sabi ng Pangulo, hindi pa kasama si dating House Speaker Martin Romualdez dito sa sinasabi nilang listahan ng mga posibleng makasuhan dahil nga sa flood control. Dahil ang inaantabayanan nila dito ay kung merong matibay na ebidensya laban sa isang individual. Pero ang sabi nga niya, dire-diretso pa rin naman yung kanilang investigasyon. So tingnan natin kung anong mangyayari sa kasong ito. Narito ang sinabi ni Pangulo. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. At Maricel, may malaki ang rally sa weekend kontra korupsyon. Masasabi bang ito'y pahayag o may pahayag ba dito ang Pangulo tungkol sa may makukulong para maibsan ang galit ng publiko? Jiggy, walang binanggit si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa partikular na rallying ito na gagawin sa weekend. Pero kung ang hangad niya ba ay mapacify yung init ng ulo ng mga tao, hindi naman tayo magugulat dyan. Dahil alam naman natin na marami talaga yung galit dahil dito sa nangyayaring korupsyon na ito. Ang nabanggit lang kanina ng Pangulo, nasa 3 buwan na mula nang inihayag niya itong kampanya kontra korupsyon. Kaya marapat lang na magbigay siya ng update kung ano na nga ba yung mga achievements ng pamahalaan o yung na-accomplish na dito sa corruption drive natin o yung anti-corruption drive ng gobyerno. Pero maidagdag ko lang, Jiggy, bukod kay dating House Speaker Romualdez, isa rin kasi dun sa mga isyong natalakay ay ang kaso ni dating Congressman Zaldico. Tinanong din siya tungkol dito kung pwede ba na maideklara bilang state witness itong si Zaldico. Sabi ng Pangulo, hindi siya legal expert,
pero kung sa kanyang pagkakaunawa, kailangan makasuhan muna siya bago makansela ang pasaporte at yung pagiging state witness, depende yan kung sino yung maituturing mo na most guilty. Bukod dyan, Jiggy, binigyang diin din ng Pangulo yung 3 puntos na tina-target nila. Una, mapanagot kung sino-sino nga ba yung may sala dito sa korupsyon na ito. Pangalawa, bawiin ang lahat ng perang ninakaw mula sa gobyerno. At pangatlo, ipatupad yung reforma nang sa gayon ay hindi na maulit yung ganitong klase ng katiwalian. Jiggy. At Maricel, napakahina na ng piso, bagsak pang ekonomiya. Anong pahayag ng Pangulo tungkol dito? Jiggy, aminado naman ng Pangulo na yung problema natin o yung pagtamlay na bahagya ng ekonomiya ngayon ay may epekto rin yung nangyayaring usapin sa korupsyon. Pero hindi lang daw ito yung natatanging dahilan kung bakit bahagyang tumatamlay yung estado ng ekonomiya. Sabi niya, tandaan natin na magkakasunod din yung kalamidad na naranasan ng bansa. At dahil dyan, nagkaroon din ito ng epekto doon sa ating workforce. Ilang beses din na nakansela o nagkaroon ng suspension sa trabaho. So natural daw na magkaroon din ito ng epekto sa ating ekonomiya. At nariyan din daw yung estado ng ekonomiya sa buong mundo. Yung trade structure daw ngayon, hindi lang naman Pilipinas ang naaapektuhan, kundi maging yung ibang bansa. So hindi na rin ikinagulat ng Pangulo kung nagkaroon man ng ganitong epekto. Jiggy? Yan po ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.